Si Senator Marcoleta, talagang hindi niya mabitiwan yung kanyang paninindigan na itong mga diskaya mapunta sa Witness Protection Program. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse once again. Thank you for joining me today. Doon po sa nangyayaring Blue Ribbon Committee hearing, nagkasagutan na naman itong si PG or Prosecutor General Fadulyon at itong si Senator Marcoleta. Kakaiba po ito eh. Bakit po? Kasi imbes na i-insist nitong si Senator Marcoleta na makalamang ang mamamayang Pilipino dito sa deal na to at baka hindi mangyari yan kung itong mag-asawa ay ilalagay mo kaagad sa Witness Protection Program. Kasi nga, magkakaroon sila ng mga kondisyon na kung saan hindi mo na pwedeng habulin lahat ng mga dapat habulin dito sa mag-asawa na to. Pero sa ngayon, para bang ang pagkakaalam ko sa Witness Protection Program, pag ikaw ay naging state witness, may mga immunity ka na doon sa kaso na haharapin mo or yung kaso na pinasok mo. Alam naman natin kung saan level itong nakalagay ng mag-asawa. Grabe ang level nito kung titingnan mo kung sino yung talagang mga pinakamalalaking napakinabangan or pinakamalalaking nakinabang dito sa anomalya na to. Alam natin, kahit hindi pa natin nabubusisi, base na rin sa mga nakita natin sa television, yung mga pinakitang yaman nito mag-asawa na imposibleng kitain nila sa normal situation lang or yung normal na pangungontrata sa gobyerno. Imposible po yan. Yan po dapat ang maintindihan nitong si Marcoleta. Na yung ipinagtatanggol niya na mag-asawa, labis-labis po ang kinita. Na hindi nyo ina-assume eh. Parang iba yung tinitignan nyo talaga. Sa iba kayo nakatingin, sa ibang panig kayo nakatingin. Hindi doon sa panig ng mamamayang Pilipino na naargabyado dito. Tandaan nyo, Senator Marcoleta, hindi pera nino man diyan sa gobyerno itong nakulimbat na pera na bilyon-bilyon. Pera po ng mamamayang Pilipino yan na dapat nyo ipinagtatanggol all the time. Pero hanggang sa ngayon, ang ipinagtatanggol nyo pa rin, itong mag-asawa. Gusto nyo pa rin ipilit na itong dalawa na to ay malagay sa Witness Protection Program. Para ano? Para malusutan niya yung mga hinahabol ng gobyerno sa kanila? Ipinipilit niya na naman dito kay PG Fadulyon na sinabi daw ng DOJ during that time ay namumunuan ni Boying Rimulya na nakadangle daw yan yung pagkakapasok sa Witness Protection Program at saka yung restitution. Nasa tingin ko, hindi naman talaga idinadangle yan. Ang restitution ay magiging mutual agreement ng dalawang parties. Hindi yan sa kumbaga idadangle na lang dahil wala nga sa batas. Ang malaking problema nitong mag-asawa na ini-ignore nitong si Marcoleta, itong mag-asawa hindi inilalahad-lahat ng nalalaman nila. Ang nagdadanggel ng information doon sa pagiging witness nila, bilang state witness nila, itong mag-asawa. At hindi ko sure kung parte ka dyan, Marcoleta, sa nagdadanggel ng mga information para maging kondisyon para mapasok sila sa Witness Protection Program. Kumbaga, mga kapatid, mga kababayan, hindi ito diretsong hinihingi ng DOJ sa kanila na sinasabing, magsoli ka muna ng pera para mapasok ka sa Witness Protection Program. Hindi ganun eh. Kaya lang binabraso nitong si Marcoleta, itong si Fadulyon sa usapan. Palibhasa, siya ay senador at itong Senate ay kampo nila. He was throwing his weight around, kumbaga.
hindi na nga makapagsalita ng maayos itong si Prosecutor General Fadulion dahil nag-i-interrupt lagi itong si Marcoleta. Pero nakakapagpaliwanag ng maayos itong si Fadulion. Gaya nga na sinasabi niya, lumalabas talaga dito sa pagkakaintindi ko na hindi naman ako kasing talino ni Marcoleta. Ang pagkakaintindi ko, hindi naman talaga sinasabi lahat ng mag-asawa yung nalalaman nila. Sila ang nagdadanggil ng information para ipasok sila sa pagiging state witness. Yan po ang ginagawa ninyo. Hindi ko sinasabing kasama ka dyan, Marcoleta, sa naggumagawa ng ganyan strategy. Pero totoo naman talaga, ang daming nalalaman nito mag-asawa na mga information na pinipigil nila kasi nga gusto nila maging kondisyon yan para ipasok sila as state witness. At ipinipilit kasi nitong si Marcoleta na in danger yung buhay ng mag-asawa. Kung yan lang ang dahilan, Mr. Marcoleta, kayang-kaya magbayad ng napakaraming bodyguards yung kliyente mo, aster ng nire-represent mo. Kasi parang kliyente niya, no, kung ipagtanggol. Dapat, Marcoleta, ang ipinagtatanggol mo rito, yung taong bayan na naargabyado. Pero ever since nag-umpisa yung hearing, nung ikaw pa nga ang naandyan dyan bilang chairman, wala ka ng bukang bibig kung hindi mapasok sa pagiging state witness itong mag-asawa. Pero hindi pa naman sinasabi lahat ng nalalaman nila. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon kahit na hindi ako senador. Ang ginagawa nitong mag-asawa, piecemeal, unti-unting nare-release yung kanilang nalalaman, pero hindi sinasabi lahat. Gusto kasi nila maging kondisyon yan para nga ma-in sila as state witness. Binabaliktad mo, Marcoleta Sinasabi mo, dinadanggel ng DOJ yung kondisyon na restitution bago sila ipasok bilang state witness. Baliktad. Baliktad yan, Marcoleta. Problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? We never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Program. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman klaseng, kaya nga nahihirapan sila Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice na Ombudsman, hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw ninyo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo under a certain paragraph of the law? Merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon. Doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano Is that true? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice, the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi ko kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipili. Hindi po pwede yun Kasi sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po,
yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice representing the DOJ and the WPP and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi, ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. No, I'm not preaching, Sandali Mr. lang, sandali lang. Yung mga kliyente mo, ay yung mga, parang kliyente nga kasi. Ano bang magandang terminology? Wala akong maisip na terminology. Kasi parang nire-represent niya bilang kliyente yung dalawang mag-asawa eh. Sorry, Mr. Marcoleta. Wala akong magamit. Hindi ko alam kung anong word ang gagamitin. Witness mo. O yun, sige. Yung witness mo, na ipinagtatanggol mo, palagi mong sinasabi na wala sa batas yung restitution. Tama ka nga eh. Ang problema, wala rin naman sa batas na dapat mong i-withhold yung mga nalalaman mo para ipasok ka na muna bilang state witness. Nasa batas ba yun, Mr. Marcoleta? Sasabihin ng witness, hindi ko muna ho sasabihin lahat hanggat hindi pa ako napapasok sa pagiging state witness. Nasa batas ba yun, Mr. Marcoleta? So, ang nagdadanggel ng package na to, yung kliyente mo, ay yung witness mo. Yung mga witness mo ang nagdadanggel nung kanilang nalalaman at yung gusto nilang makapasok bilang state witness. Talaga naman, oo. Binabaliktad mo eh. Unang-una, Mr. Marcoleta, ganito yan. Ang state na naargabyado, tayo, mamamayang Pilipino, at yung gobyerno, anytime, pwede namang tanggihan yang witness mo. Pwedeng tanggihan yan. Not necessarily dahil ayaw mag-restitute. Ang pinag-uusapan dito, yung level of guilt. Level of guilt plus yung magiging value ng kanilang testimony. Kung yung mga witnesses ba ay sapat ang nalalaman, sapat ang kanilang ilalahad na information para yung mas matataas sa kanila na sangkot dito ay ma-prosecute at mapatunayan na mga guilty. At kung sila lang ang nakakaalam ng information na yan, para nga ma-prosecute at para mapatunayang guilty yung iba pang mga nasasangkot dito. Ang problema, yung level ng kanilang kinasangkutan na korupsyon ay sa tingin ko, naando doon mismo sila sa taas. Naandun sila sa taas. Kaya pinipilit nilang i-withhold yung mga information na nalalaman nila kasi kung sasabihin nila lahat ng nalalaman nila, babagsak at babagsak yung information sa pagmumukha nila mismo. Ibig sabihin, ganun sila kataas doon sa level ng pagiging guilty. Winibithhold nila mga information dahil lahat ng ituturo nila sa taas, ituturo din sila pababa. Yung ituturo nilang mga nakinabang sa taas, hahampas din sa pagmumukha nila na kasama sila doon sa nakinabang. Hindi sila yung not the most guilty. Para sabihin na pwede silang pumasok sa pagiging state witness. Yun po yun, Mr. Marcoleta. Kaya nga sinasabi ko, itong state na naging biktima rito, state na naging argabyado rito, anytime, pwede naman i-decline yung pag-a-apply nila kahit na walang kondisyon na restitution or whether sabihin mo pa, kahit na silang mag-asawa pa magsabi, ibabalik ko yung bilyong halaga ng piso. Isama nyo lang ako sa pagiging state witness. Pwede rin i-decline yan, Mr. Marcoleta. Kasi nga, napakataas ng level ng pagiging guilty nila. Kaya, wag mong ipilit na hindi sila napapasok sa pagiging state witness dahil doon sa restitution clause na sinasabi mong ipinapasok ng DOJ. Hindi po yan. Hindi po yan.
At siguradong sigurado, alam naman ito ng DOJ, alam ito ng Ombudsman, na itong mag-asawa na kliyente mo, ay na witness mo, Mr. Marcoleta, ay hindi magsasabi ng katotohanan. Hindi talaga magsasabi ng katotohanan yan. Puro partial lang, partial truth ang sasabihin yan. Yan po ang akin take dyan, Mr. Marcoleta. Ay nako, Mr. Marcoleta, kaya tuloy marami nag-iisip, ano ba talaga ang pakinabang mo dyan sa mag-asawa na yan? At ganyan na lang ang iyong masidhing pagnanasa na iligtas ang mag-asawa na yan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At pakishare na rin po itong ating video nang sa ganun marami makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito. Mag-comment po tayo. Pilitin natin masagot ang inyong mga komento. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.